Andito po tayo ngayon sa AMJE Farm na matatagpuan po dito sa Mandasig, Candaba, Pampanga. At ngayon ay kasalukuyan ko pong kaharap ang isa ko pong araw-araw na taga-subaybay at meron po siyang katanungan pero hindi po siya beginner. Okay. Ito po, ano po sir ang palagi niyo po sa anong naitatanong para ma-share din po natin sa iba? Una po, Ate Chris, magandang hapon pala muna sa ating mga, siyempre sa mga followers niyo po. Ang katanungan ko po, para din sa kaalaman siguro ng mga sumusubaybay sa iyo. Ang transition po, Ate Chris, ng pagpapakain mula fry to fingerlings hanggang sa juvenile at saka doon po sa grow out. Naku po, napakagandang katanungan itong binigay sa atin ni Sir Ruben. Kasi iyan po ang numero unong kailangang malaman, lalo na po ng mga beginner. Mula po sa fry, yung 6-day-old or 7-day-old po sa fry, kailangan po yan, in-stock po natin ngayong araw na to. Huwag niyo pong papakainin, kinabukasan para pong fingerlings. Ang kailangan po muna natin ipakain ay fry mass. 100% po fry mass. Fry mass, okay. After 1 week, ganun po lagi yung gagawin. Pero yung kung gaano po ninyo kadalas pakainin yun, sa una po, first 3 days, umaga lang po at saka hapon. Okay. 6 a.m. to 7 a.m. At sa hapon naman po, 5 to 6 p.m. Ngayon kung naging fingerlings na po sila, okay, unti-unti na po tayong magdadagdag ng oras ng pagpapakain, sir. Okay. Umaga, 6 to 7. Kasunod po niyan, 9 to 10 a.m. At sa hapon, pwede po tayong magbigay dyan ng mga kagayat din po ng sa fry. Pwede ring 5 to 6 p.m. Okay. Kapag nagsukat naman po siya or nagkaedad naman po siya ng mga 3 weeks old, pwede na po tayong magdagdag pa. Yan po gagana ang pakain sa gabi. Okay. Yan po ang pinaka-importante, sir, gabi. Kasi gabi, alam naman po natin, ang hito ay nocturnal. Okay. Kailangan po talaga kapag malalaki na, dyan na po nangyayari yung kakaroon ng cannibalism. Sir, di po ba? Okay Bilang dati na pong nag-aalaga. Kaya, di pa, sir? Okay. Pwede rin po kayo magbigay ng tips, sir, bilang dati na pong nag-aalaga. Para sa mga beginner. Ito po yung may bibigay kong payo para sa pagpapakain. First 3 days, purong fry mass, twice a day lang. At kapag mga 1 to 2 weeks old, pwede na po tayong magtatlong beses. Kapag naging 1 month old, gawin na po natin 4 na beses. At importante po ay gabi, sir. 7 days. Opo, kagaya po Okay. nitong ito, Okay kinuha na po natin ng fingerlings. Nagpapakain po kami dyan, pinakalas po, 9 p.m. Okay. Sa gabi Opo, po. yung pinakalas po nun. Ayan. Sa ano naman po, sa grow out, kung malalaki na, pwede naman po kami po, base po sa experience, nag-a-adjust naman po kami paurong. Okay. Kapag po palakihin na, ginagawa na lang po namin 2 beses. Umaga, gabi, o kaya umaga, hapon. So yun pong dalawang adjustment na yon sa pakain, umaabot po ng ilang days or month bago po mag-adjust ng pakain. Pinapakain po. Kapag halimbawa from fingerlings to juvenile size, 1 month, full feeding pa rin po tayo dyan. Titingnan pa rin po natin yung sukat kung kailangan na bang magpalit tayo ng ipapakain from pre-starter, maging starter. Pero kailangan po, huwag po tayong magpapalit ng feeds ng biglaan na kumakain po sa starter, bigla natin 100% na starter. Mag-mix pa rin po tayo. Okay. Gradual po. Opo, para po hindi bigla o yung may naiwan mang maliit ay meron pa rin po silang makakain. Okay. Yan po. So thank you po, Ate Chris. Very informative po. Thank you rin po. Maraming nalaman po namin sa inyo. And then isa pa po, Ate Chris, na katanungan ko po, kasi kami po ngayon magta-travel, mayroon pong mga buyers din sa labas, ang mga naghihintay. Ang tatanong ko po, for safety ng aming pong kukunin na fingerlings, ano po ba ang inilalagay sa tubig para hindi masyadong ma-stress yung ating mga fingerlings? Yellow let's lang say, po? sabihin po, yellow lang. Ano po? Let's say, sabihin po natin yung travel time mo is 6 to 8 hours, up to 12, ganun po. Yung mga halimbawa 6 to 12 hours,
Kailangan po, sa kalagitnaan ng biyahe ninyo, Okay. hanggat maaari po, kung nabago po ang kulay ng tubig, lumabo, kailangan po nating palitan. Okay. Yun po. Okay. Pero isang tip din po kapag kukuha kayo ng fingerlings, kapag po kasi busog yung isda, mahirap pong ibiyahe. Kumbaga po sa tao, kapag busog siya, aalog-alog, siyempre ilalabas po niya yung kinain. So manlalata po sila. Okay, okay. Sige. Pero kung mapapansin niyo naman po, kahit malayo po yung biyahe, kung sakali naman po na walang silang kinain, hindi po nabago yung tubig, kailangan lang po nating mag-add uli ng ice. Ice lang. Anti-stress lang po yun. Okay, okay. Anti-stress. So, thank you. Thank you po, Ate Chris. Salamat Napakaganda po ng aming natutunan sa iyo. Sa ano po yan? UWW. University UWW. Without Walls. Ayan, may napulot po tayo ha. Yung University pong- Without Walls. Ay, hindi ko na po pala yan. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat, Sir Ruben. Thank you po. Totoo po nun, first time kong magiging suki si Sir Ruben at Thank you so much. maraming salamat po sa tiwala ninyo. Salamat po, salamat. God bless, Kahito Farmers! Thank you. Welcome to our community, sir. Salamat po. Thank Thank you you. po.